So, ganun Dito lang sir naman sa yun. sarili mong farm, gaano kalaki yung production mo? Here Yung alone, numbers. ang capacity kasi nito for layers is 5,000 Okay. lang. So, when we have a broiler then, we have to split the area into 2. Tapos ilang farmers ang ano mo? Dito, we have 3. Kasi ang ratio ko sa chicken is 1 for every 1,500 to 2,000 birds eh. Why? Kasi before ko i-turn over sa tao ko yan, personally when I was starting, ako lahat gumagawa niyan. So I call this, ang konsepto ng introduction ko lagi sa tao, itrato nyo to na tindahan para hindi kayo mawala. Gumising ka ng maaga, magbubukas ka ng tindahan, meaning titingnan mo lahat kung okay, walang problema, magbubukas ka ng tindahan. Sa hapon, ganun ulit. Titingnan mo kung maayos lahat and then you closes your store. Yun yung konsepto na pinapaliwanag ko na plain and simple. Kasi nung nag-start ako, 1,000, 1,500, naging 2,000, ako lang mag-isa. Because there's a system to follow. Gigising ako ng alas 6, magpapatoka, magpapainom, mangunguha ng itlog. Sa pagitan ng araw, babalutin yung itlog. Sa hapon, nakabalot na lahat, ready na for delivery. So kaya sabi ko, kaya ng isang tao yung ganong ratio. As long as susundan mo yung proseso na ginawa ko. Kasi ang role ko is mag-isip kung ano yung problema mo. Ang role mo, sabihin mo kung saan ka nahihirapan. Iisipin ko kung anong solusyon doon sa problema mo para hindi ka magrereklamo na may mahirap. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Introducing ang iba pang mga special guest speakers para sa Agribusiness Grand Meet and Greet. William Tiu Lim, ang founder ng Mega Prime Foods, ang gumagawa ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best, home of original Tocino. Open pa ang early bird promo. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Kita-kita po tayo sa August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. With limited resources, kailangan ko mag-involve ng community. Para lang yung community, pwedeng sila na yung mag-produce on their own. And then, bili namin, i-market ng tama. Kagaya nung binanggit ko kanina, Sir Buddy, the long term for us, for Batangas Free Range Chicken, is the native. Yun na yung decision that we made to really make full-time producing the native chicken So matagal pa yan. ng Batangas. No, this year we will release sa market na yung yung meat. Yung meat. Oo, yung meat. So, yun na yung direction niya. You have enough stocks nung Native nung banaba. breeders, we have enough breeders for us now na nasa isang location na dito namin i-deploy. So, these are just sample breeders na pure. Yan yung mga nakakulong na yan. So, part of my experiment yan na inipon ko na lang dyan. Sasabihin ng iba, matagal native But, yung matagal, if you come up with a proper program, monthly, multi-age, hindi mo pag-uusapan yung matagal kasi you have a multi-age production So yun lang naman. Oo, yun lang naman. Relay siya. Oo, yun lang ang magso-solve dun sa sinasabi nila na matagal. Matagal kasi So, umpisa lang. Oo. Pag sinet-set up mo. Pag sinet up mo, but Pero kasi, ito kasing native, somehow you need to purify para makuha mo yung tamang consistent na laki, tama. consistent na makuha mo rin yung average na ano dapat yung age, di ba? Tama. That will take a long time. No, there's To an purify. existing farm that focuses lang naman sa breeding.
purification. So mayroon na. Existing yan. So yun lang ang ginagawa niya all the time. Mm. Yung purity ng line, maintenance ng linyada. Wala siyang ginagawa kundi yun lang. So you buy the chicks also For from now, him? oo. Medyo at the age of 90 days, kaya mo na mag-harvest. 90 days? Oo. 90 days. Parang So that's- mabilis yun. Medyo mabilis. But 1 kilo lang yun. 1 kilo of meat. Of dressed meat? Hindi ka makakakuha kasi dyan ng sobrang lalaki eh. So, ang ginagawa ng iba, kinocross with other line. Kinocross, But hindi mo ma-achieve yung totoong... Dapat purification talaga, Oo, not yung cross. consistency ng yung consistency ng texture ng meat. Iba. So, ito, yung consistency ng meat na, sabi mo nga, yung purification ng line, nandun yung sarap. Nandun yung itsura at quality ng hibla ng laman. Yun yung isang madidistinguish mo. So, Tour tayo, sir? tara. Saan ka nagbe-benchmark? Nang alin? Kasi may mga nauna na eh. No, ang nauna kasi, pwede kong sabihin na isa ako sa nauna nag-release nito. 2011. 2011. Oo, nung way back as early as 2000 or late 90s, there are names like Bobby Inocencio, Yes, correct. Dr. Erwin Cruz. Oo. Mga kaibigan, lahat naman yung mga yan eh. And then Pamora Farm. Si Tina. Yes, si Tina is a good friend. Until now, nagko-collaborate naman kami. Siguro, sa kanila ako maraming natutunan as a friend. Kasi sila yung una kong nakita that time na nag-start ako ng 2011 eh. Ito yung mga last batch na nandicaled na lang na natitira. Ito na yung last batch. Oo, mga ano pa to eh. Mga kakalat pa yung iba dyan eh. This is about mga 170. Nandun pa yung iba eh. So, last batch ng decaled hens na Ano available dati yung na. gamit ni Tina? decaled din. Pero ang kay Tina kasi, ang concentration niya is more of the Hubbard meat. So, partner din naman kami kahit sa egg production eh. So, bulk ng production nila talaga meat. Emer, yung ano yung mga ayun, yung napag-uusapan natin yung mga decision making sa business, no? Ano yung sabi mo kanina, it starts with perception. Yes, tama eh. It has to, number one, you have to have a positive mindset all the time. Kasi Okay. when you perceive negative things, ang kasunod na dyan is negative decision. Correct. And then after your negative decision, you don't expect a positive Result. action, Ah, di ba? okay. So negative na yan, and then it becomes habitual na. So it's going to be a circle of negative things. And So- ang mahirap doon, minsan yung perception, hindi mo alam kung tama yung na-perceive mo o mali. Hindi mo makikita yan eh until nakarating ka doon sa result, Tama. na maling result. Tama. And then, if there are people na talagang nandyan for you to give you advice and all, listen. 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 You have to listen. Kasi there will be times na may isip mo na, kaya ko na yan lahat, etc. But hindi dapat ganun yung mindset mo eh. So, ang business, there is always ups and downs. So, you have to be prepared. Kung up, you have to be prepared to be happy. When it's down, Down. you have to be prepared also. Kasi, I think one important thing is, there is a problem, you have to acknowledge it, and focus on the solution. So, you cannot stay all the time dun sa problem. So, yun yung at least along the way, when it comes to agriculture venture, ang sabi ko nga yun yung manok na nakakulong, namamatay eh. How much more ito? So, yung risk na ginagawa namin, triple eh. But, as long as you know how to manage it, then okay din naman. But, nasa egg business kami, pero don't put all your eggs in one basket. On one basket. So, yung decision mo talaga to use yung native chicken natin,
Is that the best decision, Yeah. you think? Yes. I've seen it. I need to take actions na lang how to propel everything to make it in the market. Maraming challenges, but I think long term, it has to be local. Ang katwiran ko nga, if people from other countries are exporting to our country, bakit nila nagagawa yon? Bakit tayo hindi? Di ba? Ibig sabihin, kung hindi man tayo mag-export, at least mag-produce tayo ng galing sa atin locally. So, kasi ang mindset natin na laging import, nasanay na tayo dun eh. Where in fact, kapag tumingin ka sa paligid mo, meron naman pala eh. Ano yung kailangan lang natin para gumalaw yan locally? At least open yung mind natin ngayon na meron tayong sariling resources. Andito yung native chicken. All you have to do is i-purify mo lang and then you can get the same result. The same result nga ba? Yeah, Kasi imagine mo, for example, in one town, ilan ba ang mamamayan sa isang town? Kung mapipili mo yan ng pwedeng paglagyan ng lahat ng native, you can come up with a number. I-manage mo na lang yan ng tama. Kung paano mo i-harvest, anong ipakakain diyan, paano mo i-market. But when it comes to number, manage mo yung local resources. Lalo na ngayon, nag-shoot up ang feeds and lahat. Kaya umaayaw ang mga magsasaka ng manok. Dahil wala silang kapabilidad na mag-produce ng maramihang patoka, aayaw. Ang taas ng feeds. Sa native chicken, when you do that, anong kakainin niya? Ngayon, may mga sarili kaming pamamaraan namin na ginagawa namin para makatipid. Nagmi-mix kami ng sariling feeds namin, mga high protein plants, etc. Pine-ferment namin. Part lang yan. Pero of course, you can never stop innovating. Hindi ka makakapag-innovate ng ikaw lang. So kailangan, nandyan yung ibang expert na available naman sa atin. Kailangan i-tap mo sila. Gamitin mo yung mga yan. Lalo na sa government side, maraming expert na hindi na alam ng lahat na pwedeng pakinabangan. So wala silang access. Pero ako personally, na-discover ko, ang daming resources na available. So, Like what? Number one, yung skill ng tao to produce a natural feed for you. Okay. Pwede ka nilang tulungan na mag-develop ng... So ito, ano yan? Parang knowledge nila sa pamilya nila na mana-mana, ganun ba yan? Hindi, pinag-aralan mismo ng mga eksperto natin dito Okay, na... so may experts may na gumawa expert. nun. So, meron na actually mga na-approve na organic feeds na lalabas na ang gamit ay yung mga tinatawag natin na local open pollinated variety na corn, soya, and Okay. other materials. So lahat ng yan ay kandidato para maging tawagin na pwede kang maging organiko ang patoka. So pwede yang itanim at ipakain mo sariling produksyon. So again, dun sa supply chain ng gagawin mo, kasama sa paplanuhin mo yung production ng pagkain ng mga Yung pagkain. hayop. Okay. Sabi nila sa cattle, ang number one problem ng cattle ay yung ipapakain. So, Lalo na pag summer. ano ba, nag-aalat talaga sila ng malaking lupa, di ba? Na Taniman. Just for the feeds. Sa chicken, may ganun din? Ganun din kung nandun ka na sa level na malaking Commercial. production. Ano yung malaking production? Sa atin kasi, pag sinabi mong backyard, ang category niyan ay baba ng 5,000. 5,000 heads. Mas mababa sa 5,000. That's backyard. Oo. Pero malaki yan, ha? Pero, paano mo sasabihin malaki kung ikakalat mo naman sa iba-ibang magkakatabing okay. lugar? Sige, di ba? sige. So, ganun yung ginagawa ko. Okay. Para hindi siya maging totally commercialized. So once it's commercial, meaning 5,000 heads up to ilan? 10? X number, 20? X number. Yeah. That's commercial. Iba na yun. Iba na yung problema mo doon Oo, pag dumating ka sa oo. ganon. And then, kasi malaking production na yan, kailangan mo na ng malakihang production ng pagkain ng hayop. So, ang isang inahin kasi na kagaya nito, kumakain niya ng mga 100 Gs na gramo ng patoka.
110. 110 to grams 115 per grams day? per day per hen. So, Per hen. kung yan ay commercial, syempre, may mga temptation na napapasok dyan eh. Yun yung sakit sa commercialization. Okay. Pag nakita mo yung pera, mag-iisip ka ngayon ng ibang pamamaraan, paano dadami ang itlog na konti ang gastos mo. So, madadaya ka na. Yun yung problema, magiging problema sa ibang nakita ko. Kasi nandun yung temptation. Hindi, pag tumaas ang kita, may mga natitempt na kinukulong na 100%. Kasi ang manok, pag kinulong mo at hindi gumala, yung energy nila nako-convert sa itlog. Sa halip nagagala, di ba? Oh, I see. So, kaya yung production ng manok na naka-cage is mas mataas kaysa sa alpas. Yun yung dahilan kung bakit productive ang nakakulong. Kumpara sa mga ganitong alpas. So, mas maligaya, mas konti ang binibigay na itlog. Anong mas masarap. pinakamalaking problema mo Dito? sa pag-aalaga ng organic chicken? Number one, kung gusto mo siyang i-full blast ng malaki talaga, na kayang iserve ang karamihan ng merkado, mataas ang capitalization. Correct. Although mababa ang cost ng infrastructure. Kasi ang konsepto ko, kung ano yung available material muna sa paligid mo or sa iyo personally, make use of it. Hindi naman, ang perception ko, hindi naman kailangan bakal lahat eh. Kasi nga, ang iba, ang ginagamit, pawid. Kasi yun ang available. Which is, gano'n naman namin inintroduce from the beginning eh. Kung ano yung alternatibo na meron ka, para maging mababa ang infrastructure cost mo, gamitin mo. Pero kung ikaw naman ay may extra capital na sa production mo ay kaya ng bawiin, pwede kang mag-invest sa mga medyo metal na mga infrastruktura at saka matitibay talaga na infrastructure kasi medyo malaki din ang cost eh pag ganun mo siya inumpisahan kagad. 10 years ago, ibang problema, di ba? Iba. Probably problema mo doon, market. Oo. Nung time na yon. Oo. Kasi you have to educate the... Kailangan mag-introduce ka ng bagong paradigm. Gagawa ka talaga ng market, di ba? Oo, Gagawin mo. So ngayon wala na tayo doon eh. Everybody is Wala na. aware, di ba? Alam na Oo, nila yung... majority of them. Kasi nga, alam na nila yung, ano yung organic, alam na nila yung totoong organic, di ba? oo, ang tawag nga namin doon is sa market na ito is it's the blue ocean. Oh, correct. Pero bakit ganon? Kung dati, okay, problema natin, market, kasi hindi alam. Hindi, in-educate yung tao. Ngayon, alam na lahat ng tao. Bakit? Ano yung pumipigil? Ang Ano ang pumipigil pumipigil? is number one, nandyan yung merkado, madami. Sa perception ko ngayon, kukonti yung producer, hindi organized. Hindi organized. So wala kang leverage As always. as individual, 'di ba? So kung merong group of farmers Dapat. na sama-sama, nagkakaintindihan, iisa ang galaw, Kasi para makuha mo yung volume. Oo. Para makonsolidate mo. at masabing magkaroon ka ng share sa merkado. Ayan. So Para yun- kaya mong tumapat doon sa malalaking brand na... na ito naman ang quality mo, 'di ba? Ah. So yun yung kulang. May maraming nag-umpisa pero Hindi mo kayang gawin. kaya naman. Okay. Kaya namang i-organize. As a matter of fact, na with Pamora before, nag-start kami, nag-propel kami ng organization. Ang nangyari, nung nag-introduce kami, nung nagbebenta kami ng itlog na ganyan, wala nakakakilala eh. Ang introduction kasi namin, alternative. Hindi namin tinawag na organic. So, na-target namin yung high level, high-end market. Pinanood kami ngayon ng mga malalaki. Teka muna, na-introduce na nila sa market eh. Oo. Kaya kuha na tayo. Bahain na natin yung merkado. So, yun yung opportunity na napagsamantalahan na natanim naman sa utak ng mga bagong consumer. So kaya I take time all the time na explain kung ano yung ginagawa namin para lang at least I do my share na may paliwanag kung bakit ito kakaiba. So marketing
ang malaking role namin dapat para lang lalong lumayo yung business model namin ganitong magsasaka sa commercial. Hindi kami pwede mag-head-on eh. So walang laban yun. The only thing is kailangan ma-organize yung mga farmers na maliliit. Pero kumusta ka, yung sarili mong business? Ah, Kumikita? kumikita siya, pero at a time nga na itong dumaan sa amin ng almost 2 years, naputulan kami lahat ng supply and all. And then may mga production issues like sa meat. Medyo dumaan kami sa time na nag-dive. So I think etong year na to, panibagong simula. So kailangan naming mag-venture into other agricultural activities na natural pa rin, kung maaari, except for chicken and egg production lang. But this alone, yung model na ito ay maganda, may patutunguhan, at may kikitain. Kailangan mo lang ngayon ng malaking resources pa. So, yun yung state niya ngayon. Nandyan yung merkado, naghihintay. Kailangan lang ng grupo ng mga tao at individual na pare-parehas ang gagawin. Kasi nandyan ang merkado. Mag-isa mo lang ba ngayon? Mag-isa lang ako eh. Halos, Wala na yung ibang players? wala na. Wala na. Marami nang naghintuan. Halos lahat ng kakilala ko na seryoso. Dalawa din ang isa. May isa pang problema eh. Mag-start ng maliit, unti-unting lumaki. Pero pag naka-encounter ng problema, bago lumaki sa gitna, ayaw na. Anong reason? Market pa rin. Kasi nga, ang tingin nila, laging walang market. Eh ako, pag tinanim mo sa utak mo na walang market, sinat down mo na yung utak mo na walang market eh. So, ako, iba yung tingin ko. Walang market, mas gusto ko yung walang market na ako yung magbubukas ng market. Kasi pag nandun ako lang yon. Ang isa sa katwiran ko, kung ano yung pinakaayaw mo, yun yung paborito ko. Kasi pag nagawa ko yun, ako lang yon. Exactly. So, ganun ko na maintain yung niche mindset. Na kung ano yung ayaw mo, ayaw yung tinatakwil mo, gagawin ko yan. Para ako lang yung maiiwan dun sa space na yon. So, yun, ganun yung current na status nitong itong agricultural na venture na ito. At yun nga, pagka at the end of the day, mapapaisip ka rin na mas may additional na opportunity doon sa pagkain, sa end product. Kung ipaprocess mo rin sila instead na ibebenta. Yung may mga ganong may mga ganong opportunity rin eh. Like kagaya nga sabi ko, yung sa lechong manok eh. Instead na ibigay mo sa Instead na institutional ibenta mo, buyers, yes, iproseso ikaw na mo. lang. Oo. Kasi pwede mo mababa na yung cost of production mo eh. So ikaw na yun eh. Then bigyan mo na lang ng value by offering it as a different product. Yun. Kuya Ems. Tingnan natin yung mga... Broiler. Sige, ano pa pwede mo may ipakita? Yung native. Ito yung... Ito mga pangkata ito meat. Pang meat to. So, ito yung ginugrow namin ng 70 days. Mabilis yung... Medyo mabilis 70 days? itong line na to. Kasi ang kailangan ma-achieve mong weight sa kanila at least 1.6, 1.7. Minus 400 grams na risiko. Okay. So, makakakuha ka mga 1.2 na karne. Sa restaurant, ayun ang mga gusto nilang timbang. Size. Oo. Yung economics nung division ng manok. So, ito purely, wala tong ina-absorb na kahit anong chemical, lalo na ng mga supplements. So, supplements nito lahat kami gumagawa. Ang dami yung challenges. Madami. Tsaka, kung wala lang nakasandal sa amin na matatagal ng kliyente, Ano ka rin? mag-isip ako ng ibang venture. Dalawang bumipigil sa akin. Number one, dito ako masaya. Production. Tsaka yung mga kliyente na sinusuplayan namin, masaya. So, parang somehow, okay yan. Kailangan lang namin ng isa pang mas passive na income
Pero supposedly, dapat dumating ka doon sa punto na niche. Yeah, but dapat that niche will provide talaga yung doon sa need. Tama. Dumating kami sa point na ganun. And at the same time, it was under contract naman eh. So maganda yung production namin. Dalawa yung nag-hit sa amin that time. Medyo ilang toneladang manok yun eh. Na-contaminate sa planta. Ngari. Soli. Lahat. Kanino So, kasalanan? Sila? I think sa probably production somewhere. So, wala akong choice. Maraming challenges sa bawat supply chain na dadaanan. Pero on a positive note, ano nakikita mo? Ako, Kasi positive. puro problema ay pinag-usapan natin eh. Ako, I'm excited dito sa local. Dito, sa local. I'm excited lalo dito sa local. Kasi, ano na yan eh, Question. Okay, of course, taga Batangas ka, kaya Oh. gusto mo yung Banaba, okay? Oh. But, ready si Darag. Available. May purified. May industry na siya. Andyan na siya. Same with Sampen. Baka ma-shortcut pag Sampen or Darag ka rather than Banaba. No. Ang gagawin ko lang dyan, since I have the market, kukunin ko lahat yan. Lahat sila. Pasok natin. Oo. As one native chicken. Yes. Per local. Diba? So, hindi mo kailangan gawin yan na kukunin. Sila na yung nandyan. Okay. Expert na yan dyan eh. So, What I mean is, yun na rin yung alagaan mo rather than hindi pwedeng pwedeng maganda yung advice na ganun eh. Pero eto kasi, siya yung nandito naman sa area ko na pinaka-accessible na and ready na rin. Ready Production. Production na lang, multiplication na lang yan eh. So, it will just add up kung ano yung mga existing na available. Okay. Sige, sorry na-interrupt kita. Going back. So, ano yung nakikita mo maganda? Ngayon, ang nakikita ko na talaga, with all the Banaba, nakakalat yan dito, you come up with a very good number. Slaughter mo dito, i-package mo ng maayos, maintain the quality, maintain the purity of the line, Yeah. send it over sa market. Local. Kasi, yun yung pilit na ginagawa before pero humihinto. Dahil? Hindi nila ma-market ng maayos eh. Kasi walang market pa Walang at that market. time. Ngayon, develop na yung market, andyan na. Ang sinabi mong walang market, ayaw na eh. Ayaw mo na kagad eh. So, kailangan mag-umpisa sa'yo yun na paniwalaan mo na may market. So, and then, yung sustainability. Na, kagaya ng mga na-experience namin as a farmer, kapag imported, may time na may bird flu. Walang makapasok. So, may time na naghinto yung producer, wala kang makuha. Yun yung isa sa mga pain kasi nung dependent ka sa ganung klase ng sistema. Like kung local, ikaw na lang yung tatanungin dyan kung paano mo pagagalawin lahat ng part ng process mo. Okay, tignan natin yung ano. Ito. Yung Banaba. Sample breeder ng Yeah. Banaba. Ito na sa Emmer. Oo, ito Lahat yung to Banaba lahat to? Oo, lahat pure line ito eh. Okay, ano yung distinction ng Banaba to Darag, to Sampen? Ano Number yung- one, dito tayo sa loob. So, ito is part ng experiment ko kasi na nung purity nila. Ito yung main. Oo, mga male ito na breeders. Okay. So, ang feature nila, number one, straight comb, yung palong. Okay. Tapos, dark-legged sila lahat. Dark. Oo, dark. So, kumbaga sa Texas, ang tawag dyan ay mayahin. Yung build nila, maliliit, pero
yung laman nila solid. Magaganda yung kasa ng katawan. Ang mangyayari pag kinross mo kasi yan sa ibang line, nagkakaroon ng blade sa gitna. Yung pitso lumalawit. So ito, kahit katayin mo, walang nakalawit na pitso. Na pag binalot mo sa vacuum pack, butterball. Tapos medyo dark siya, yung pati yung balahibo. Oo. Hindi yan masyadong matatapang kagaya ng mga Texas na nagpapatayan lahat. Although at certain age, merong nag-aaway-away pag kung malaki naman ang area mo, later on which is ganun yung dapat nilang kalagyan. Okay, labas tayo. Na-stress yata sila. Okay, Sir Immer, i-recap lang natin yung discussion natin. Ang pwede mong i-impart dun sa audience natin about your venture dito sa native chicken na ngayon ay nagko-convert ka into yung local native chicken ng Batangas, which is yung Banaba. Well, laging laging may opportunity sa lahat ng kinagigiliwan mong gawin. Pangalawa, kailangan matutunan natin na i-monetize yung mga minamahal natin gawin, yung passion. Kasi nandiyan na tayo sa passion, yan na yung gustong-gusto mong gawin. Pero kailangan mong balansehin kung worth it ba na ituloy mo to, na nakita mo naman na ganito lang yung potential na kikitain mo. Kailangan pag-aralan mo sa isang banda kung paano mo siya i-monetize. Para masabi mo na maganda yung negosyo. Ngayon, pagdating sa Banaba ng Batangas or Santa Teresita, lokal yan eh. So, ang isang paraan para maging sustainable yan na wala kang poproblemahin na sari-saring inputs, lalo na galing abroad, imported, kung ano yung available lokal. Kunin mo yung quality, kung acceptable yung quality, huwag kang hihinto na i-improve sa sarili mong pamamaraan, i-maintain mo, i-sustain mo. At habang nandun ka sa daan na yon, tingnan mo kung paano mo pababa yung mga production cost mo. Na may offer mo naman na magandang presyo. Sabihin na natin, meron kang niche market na sabi mo nga, Sir Buddy, kailangan at certain point yung niche market mo will sustain it. So, ultimately, kung lokal yan, madami, pwede mo ring i-offer yan sa ibang market segment mo. Yeah. So, ang importante sa mga nangyayari ngayon sa panahon natin, yung lokal mabigyan ng atensyon at madala natin kung saan at ibang level. So, yun yung paniniwala ko. Kasi, kung gusto mo ring makatulong, i-harness natin kung ano yung meron ang lokal. Lokal man ng Santa Teresita or Batangas or national. At least ngayon, ibang-iba na yung problem. At least aral na yung tao, alam na nila yung ano yung native chicken. Alam na nila yung totoong native chicken na renaissed as free range. Totoo. Alam na nila yun eh. It's just a matter of to continue. Oo. You have to continue kasi nga business, ganyan naman talaga, may encounter ka na bagong challenge, and I guess huwag ka lang tumigil. At least importante, malinaw na meron kang niche, meron kang kailangang i-serve, na kailangan mong i-maintain yung specifications ng niche na yon para mag-succeed ka. Tama. I totally agree kasi ano yan eh, ang market nandyan lang yan. Andyan lang siya. Naghihintay lang yan na madiskubre. Yeah. Kaya walang po pwedeng magsabi na walang merkado. Kasi may merkado. May merkado. Ikaw lang yung wala. You have to create, Oo. actually. So, yun nga, yung sinasabi ko kanina, kung titingnan natin, ang tawag dyan ay Blue Ocean. Yeah. Walang lumalangoy, kundi ikaw sa ngayon. Kumpara naman sa Red Ocean na masyadong madugo ang kompetisyon. Ika nga. So, dito ka. Sa malaki pang pagkakataon at espasyo ng
madidiscover. Oo. So walang masyadong labanan, pero may potensyal. Oo. Sabi nga nila, medyo kung gusto mo talagang mag-succeed sa business, monopoly mo yung market. And the only way na manipulate mo siya kung nandun ka sa blue ocean. Exactly. So, the moment na madiscover nila yung ginagawa mo, may iba ka na uling ginagawa dapat. So, I think yun yung part ng sustainability ng business at pag-innovate na rin. Yeah. Kasi maraming titingin sa'yo kung ano yung ginagawa mo. Maraming gagaya. Exactly. Pero kung By the time nagayahin ka nila, may nandun iba ka ka na, lang ginagawa. one step ahead ka na naman. Yes, so yun namang ayaw gumawa ng mahihirap. Sabi ko nga, yun yung paborito kong gawin. Kasi pag nagawa ko yung mahirap na yun na ayaw mo, ako lang yun. Oo. So, yun yung isang prinsipyo ko sa lahat ng ginagawa. Yeah. Yung maganda po yung discussion natin ngayon kasi pinag-aaralan natin yung native chicken at the same time marketing. Basics ng marketing yan. Hindi magsasucceed yung mga farming ventures or mga agribusinesses ninyo kung hindi nyo naintindihan yung marketing. Exactly. So, talagang kailangan itanim mo lang sa isip mo na may merkado. Yes. May merkado. Alright, sir. Thank you so much. Salamat, sir. Pero i-plug mo na rin. Pwede na ba i-plug yung mga bagong produkto? Meron kaming ilalabas na lechong manok. Okay. Kailan yan? Mga expected lalabas sa market? Itong July na to. Ito na. Lilitaw yan. Kuya Ems. Kuya Ems. Lechong manok. So, i-release po namin yan ni Brother Mike. Daw, invite nyo ako pag Iyo ang unang inihaw. Titikman natin. Sa iyo ang unang ihaw. Ayun, sir. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Buddy. Abangan nyo yung Kuya Ems. Alright, sir. Thank you. Let's have lunch. Okay. Na-encounter ko si Robert Kiyosaki. Binasa ko yung mga libro niya alam mo, nanggaling ko ng Rich ABS. Dad. Nanggaling ko ng ABS. Hindi ako nag-smoke, pero merong smoking area. Sa mga editors lalabas, parang mag-smoke. Lalabas din ako kasi naantok-antok ka. Ako taga-kwento. Anong nabasa mong chapter ngayon? Kakwento ko. Taga-kwento ako. Hindi sila nagbabasa. Ako lang bumibili ng libro. Ako taga-kwento. Tapos one time, may isang editor, sabi niya, Kuya Buds, nakabili ako ng lupa. Kukwento mo. Sabi ko, hindi pa ikaw. Ako hindi pa nakakabili. And at least naging instrument ka nung Kaya nga sabi ko dun sa dasal ko palagi, sabi ko, Lord, gawin niyo ko instrumento para yumaman yung ibang tao. As in purely, honestly, yun lang palagi ang dasal ko everyday. Kaya nung medyo nahihirapan ako financially, teka mo na, i-revise ko yung dasal ko. Kasama ka. Kailangan ko sumama. Nakalimutan mo yung sarili mo. Kailangan ko sumama. So, yun yung medyo realization. Pero masaya naman. Ganda. Hindi nila alam na may ganitong lugar dito sa area. Kailan i-develop mo sa'yo? Pero baka next year, umpisahan ko muna ng mga ganong activity, campsite. Yung mismong kanto na yun yung pinaliliguan nyo. Yung pagliko niya, maliit na ka na... Yung gano'n? Ayan, yung maliit na sulok na yan, yan yung puta. Yung tip na yan na dulo. So, nung time na yun, wala pa lahat to. Wala to, puno to eh. Di ba, cove to? Ayan. Yan, yung dulo yun. Yan yung pinaliliguan nyo. Kasi lamesang bato na pinaliliguan ko yun, hindi sa dulo. Yan na. Ang akin, itong may kalbo na pipe. Ito ganito. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.